Ang aking anak ay tinutupad at pinamumuhay ang aking salita. Hindi pa ulit-ulit na ginagawa ang kasalanan, siya ay nagpapakabanal. Isa ba kayo sa aking anak? Ang kahirapan ay magpapatuloy at ang kagutuman ay magaganap. Ilagak ninyo ng lubos ng pagtitiwala niyo sa akin. Good morning mga kapatid. Sabi ng Panginoon, isa ba kayo sa aking mga anak? Matinding tanong yun eh. Kailangan masagot mo yun. Ang anak daw ng Diyos, yung patuloy na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Laging sumusunod. Alam nyo, sa langit, kung isipin mo, langit na, di ba? Safety na yun eh. Kaya nga, safe haven. Kung titignan mo sa langit, safe na yung lugar na yun eh. Bakit may nawala? Bakit nawala si Lucifer at yung sumama kay Lucifer na one-third angels na naging demonyo niya? Hindi sila matatapat. Hindi sila tunay na tagasunod ng Diyos. Ganon din sa atin. Hindi ko mo naging Kristiyano ka na, born again ka na, sa totoong iglesia ka, okay ka na. Kung yung mga nasa langit nga, nawala eh. Yung papunta pa lang ba sa langit? Papunta pa lang eh. Hindi pa nga tayo makakapunta doon eh, sa last judgment pa eh. Makakapunta ka kaya? At masisigurado mo yan sa iyong sarili. Sabi nga ni Antonio Luna eh, meron tayong mas higit na kalaban kaysa sa dayuhan, kundi ang ating mga sarili. Sarili ang kalaban natin. Tignan mo ang sarili mo. Ikaw ba ay tunay na Kristiyano? Tagasunod ka ba ni Kristo? Nagpapakabanal-banal ka ba? Dapat sa panahong ito ngayon, marami na sana sa member ng Palatoy Church, ang karakter na niya katulad ni Kristo. Pero sa nakikita ko, hindi eh. Karakter ni Lucifer, ayaw sumunod, sinasadya ang kasalanan. Dalawang bagay ang itinuturo ng Diyos sa atin lagi. Kitang-kita yun eh. Na ikaw ay bagong nilalang eh. Sumasamba ka. Every Sunday, nandito ka. Asan yung iba? So, hindi sila sumasampalataya. Sa lahat ng tinatanggap mo, ibibigay mo yung 10 bahagi. Bakit nagnanakaw ka pa? So, hindi ka Kristiyano. Ikaw yung damo na inilagay sa iglesia na isang araw bubunutin ka rin. Kailangan tiyakin mo sa sarili mo kung sino ka ba talaga? Ano ka ba talaga? Bakit sabi ni Kristo, bakit tinatawag niyo kong Panginoon? Panginoon, di naman kayo sumusunod sa mga kautusan ko. Naglulukuhan tayo. Hindi pwede maglukuhan sa iglesia. Ang iglesia nito ay tinatag ng Diyos. At ang mananatili dito, anak ng Diyos. Pag hindi ka anak ng Diyos, mawawala ka rin. Aalisin ka ng Diyos. Napakalapit na ng araw ng pagkablot. At ang kukunin lang ng Diyos sa iglesia ito, buhay kukunin. Yung tunay na Kristiyano. Paano mo malalaman tunay ka? Na nagwo-workout ka ng salvation mo talaga, nagpapagal ka talaga, laging sumusunod. Yun ang description ng Bible eh. Basahin natin ha. Philippians 2:12. Kaya nga, mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod. Ito yung karakter ni Kristo eh. Sabi ni Kristo, Ama, hindi yung kalooban to, kundi kalooban mo ang maghahari. Sabi ni Jacob, nagpatalo na siya. Lumaban talaga siya ng gusto sa pagpapala. Tinawag siyang Israel, God will rule. Ang maghahari na sa iyo, ang Diyos. Ang ulo mo si Kristo. Ba't hanggang ngayon ang ulo mo, ikaw pa rin? Paano ka maililigtas ng ulo na si Kristo ay may ulo ka pa? Bababa yung ulo mo eh. Kukunin yung katawan mo. Eh, ang ulo mo pa rin hanggang ngayon. Paano didikit yung ulo Kristo sa may ulo ka pa. Hanggang ngayon, yung ulo mo pa rin ang ulo mo. Ilang taong ka ng Kristiyano, pero ganyan ka pa rin. Ayaw ng Diyos ipabunot pa eh.
Hayaan na lang natin magsilalaki yung trigo sa damo at pagdating ng anihan, bubunutin niya ng mga anghel. Aalisin yan, itatapon sa impyerno. Kaya nga mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod na hindi lamang sa harapan ko. So hindi pwede dito pakitang tao. Hindi pwede dito yung peke o pariseyo o paimbabaw na kulwakon balian lang. Kundi bagkus pa ngayong ako'y wala, lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. So, sariling lubusin mo. Siguraduhin mo. Ba't ayaw mo siguraduhin? Ikaw ba kapag nakakita ng isang kayamanan, hindi mo bababantayan yun, sisiguraduhin huwag manakaw? Ang kayamanan na tagpuan natin, yun ang talagang kayamanan sa langit. Ang kaligtasan ng kaluluwa. Natagpuan natin, bakit parang baliwala sa'yo? Bakit ba kung ganun ka na lang na hindi sumasamba tuwing Sunday? Pag nakatanggap ka ng pera, nilanakaw mo. Paano ka ililigtas ng Diyos? Yun ang nakikita ko, kung pwede kong pagbubunutin, bubunutin kong lahat. Pero pinagbibigyan ko ang Diyos eh. May sinabi kasi sa Luke 13, mabasahin ko mamaya eh. Basahin natin na yun. Huwag nang mamaya, ngayon na. Luke 13:6 to 8. Sinalita niya ang talinghagang ito. Isang tao ay may isang puno ng higos na natatanim sa kanyang ubasan. At siya'y naparoon, humahanap ng bunga niyaon at walang nasumpungan. At sinabi niya sa nag-aalaga ng ubasan, narito 3 taon ang pumaparito akong humahanap ng bunga sa puno ng higos na ito. At wala akong masumpungan. Putulin mo. Bakit pa makakasikip sa lupa? At pagsagot niya sinabi sa kanya, Panginoon, pabayaan muna sa taong ito hanggang sa aking mahukayan sa palibot at malagyan ng pataba. At kung pagkatapos magbunga ay mabuti, dadagpat kung hindi ay putulin mo. So yun ang mangyayari sa iyo. Kaya tignan mo sarili mo, ano ka ba? Sino ka ba? Alam nyo, maraming Kristiyano pupunta sa impyerno. Maraming mga anak ng kaharian ang pupunta sa impyerno. Ano ang patunay? Yung mga anak ng Diyos, ang mga anghel, kasama na ng Diyos sa langit yun eh. Ba't pupunta sa impyerno? Sumunod kay Lucifer eh. Si Lucifer na hindi matapat. May liwanag yun ha, nakakaintindi pero sinadya niya kasalanan. Pinagpapatay niya mga walang inosente o mga inosenteng tao. Sinadya niya kasalanan. Ilan sa atin dito yung sinasadya ang kasalanan? Sabi dun sa Genesis 28:22, sabi ni Jacob, Panginoon, sa lahat ng tatanggapin ko, ibibigay ko 10 bahagi. Ba't pag tumatanggap ka ng pera, ninanakaw mo? Hindi ka lagi ni Israel, tumanggap ka ba? Ba't di mo binibigay? So, hindi ka Kristiyano. So, ano ka kung hindi ka Kristiyano? Unbeliever. Hentil ka pa hanggang ngayon. Hindi ka pabayan ng Diyos. So, ano ang gagawin doon? Sabi ng Matthew 8:12. Alam niyo, madaling maligtas kung gusto mo. Sisiguraduhin mo gusto mo Kung gusto mong maligtas, titiyakin mong ligtas ka gusto mo Pero pag ayaw mo, hindi wala talaga Kaya sabi, yung dalawang akala, hindi tatanggap ng kahit ano sa akin, sabi ng Diyos, double-minded ka Gusto mo maligtas, pero ayaw mong itodo. Ayaw mo ibigay ang buhay mo sa Diyos, ayaw mong ilaan. Paano ka maliligtas? Double-minded ka. Matthew 8:12. Dadapwat ang mga anak ng kaharian. Napakarami sa Israel ang pupunta sa impyerno. Yun ang mga anak ng kaharian Sila ang bayan ng Diyos ba't pupunta sa impyerno at titigas ng ulo sumunod kay Lucifer Ang ina-idolize nila si Lucifer paghihimagsik laban sa kalooban ng Diyos. At pawang itatapon nga sa kadiliman sa labas, diyan na nga ang pagtatangis at pangangalit ng ngipin. Matthew 21:43. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Asan ang bunga ng pagsisisi? Sabi ni John the Baptist sa mga Pariseo,
Lahi kayo ng mga ulupong. Sino nag-akala sa inyo makakaligtas ka sa apoy ng impyerno? Mga lahi kayo ng mga ulupong. Magpakita nga kayo ng pagsisisi na nagbubunga. Yung may bunga talaga. At makikita mo ang puno sa kanyang bunga. Tinitignan ko yung bunga eh. Nakikita ko hindi. Marami sa inyo masuwayin pa. Marami sa inyo talagang nagnanakaw pa rin ng ika po. Ano gagawin mo sa pera? Walang kakwenta-kwenta yung pera. Aanin mo yan. Yan ang magdadala sa impyerno tulad ni Judas. Mas minahal pa yung 30 pirasong pila kaysa kay Kristo. You cannot serve God and money. Pipili ka. Kung Diyos ang paglilingkuran mo, maging spiritual ka. Kung ang paglilingkuran mo ay ang sarili mo, umalis ka na sa iglesia. Suluhin mo pera mo. Mamasyal ka ng mamasyal. Paalayaw ka sa hanggang gusto mo. Eat, drink, and be merry for tomorrow you die. Hindi ka naman naniniwala eh. Ayaw mo naman sumunod eh. Ano ginagawa mo sa iglesia? Ba't nandito ka pa? Sabi ni Kristo. Putulin na nga yan. Magpapasigip lang yan dito. Pero sabi ng pastor, bigyan pa natin ng 1 taon, Panginoon. Pag talagang hindi na nagbunga, di putulin nyo na po. So ilang taon na naghihintay ang Panginoon sa iba rito. Meron ako nakikita, mga totoo na, nabibilang ko sa daliri. Kasi sa bunga mo makikita ang puno, kung totoo o hindi. Marami na akong kilala dito na totoo. Talagang totoo. Sasabihin ko sa Panginoong Yesus, totoo yung Panginoong Yesus. Kilala ko rin niya, kilala mo sila. At kilala natin yung hindi totoong Kristiyano sa palatin. Kilala natin yan dahil nakikita sa gawa eh. Hatulan mo yung gawa eh. Tahasan nilang dinidisobey ang Word of God. Kapag dinidisobey mo ang Word of God, itinatakwil mo si Kristo. Ang sabi ni Kristo, ang magtakwil sa akin, itatakwil ko siya sa harapan ng aking Ama at mga anghel. Paano mo tinatakwil si Kristo? John 12:48. Ewan ko lang doon sa iba, ang tingin ko wala kasing takot sa Diyos eh. Alam mo, kung takot ka sa Diyos, hindi ka papayag mga impyerno. Gagawin mo lahat para makapunta ka sa langit. Ang purpose ng buhay mo, makapunta sa langit. Parang tingin mo, ligtas ka, hindi ka nga sumusunod eh. Tapos ligtas ka pa? Magre-reklamo si Lucifer. Sabi ni Lucifer, ba't mo niligtas yan eh? Hindi naman sumusunod din siya, katulad ko yan. Bakit mo ililigtas yan? So, hindi papayag ang Diyos, mapagsasabihan siya ni Lucifer eh. So, isa nga lang ang nasuway mo na lahat eh. Kaya nga, ibinigay ang Espiritu Santo, siya gagawa sa iyo. Ba't ayaw mong payagan ng Espiritu Santo gumawa? Ba't ayaw mong pumayag na patay ka na, bago ka nang nilalang? Ang Espiritu Santo na ang mag-ahari sa iyo. Bakit ayaw mo? Kasi you are carnally minded, na hindi ka talaga susunod dahil hindi ka patunay na Kristiyano. Anak ka pa rin ng dyablo hanggang ngayon. Ito sabi ang patunay na itinatakwil mo si Kristo. Ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga pananalita, o di pag hindi mo sinusunod ang utos ni Kristo, itinatakwil mo siya, ay mayroong isang hahatol sa kanya. Ang salitang aking sinalita, ang siya sa kanya hahatol sa huling araw. So paano mo patutunayan na ang pangalan mo nakasulat sa aklat ng buhay? Sinusuportahan mo ang apostol. Philippians 4:3. Lahat ng dekreto ng apostol, sinusunod mo lahat. Dalawa nga lang yung magpapatibay na bago nila lang totoo. Hindi mo ba magawa? Dalawa lang, ang dali-dali nun eh. Every Sunday lang, maghahanda ka, pupunta ka na sa Diyos mo, sasambahin mo eh. Pag nagkapera ka, hindi ka sakim eh. Hindi ka makasarili, spiritual ka eh. Ibibigay mo ikapot handog. Mahirap ba yun? Nasa labas pa yun, ha? Paano kung nasa loob ang hinihingi? Yung ano mo, buhay mo. Maibigay mo kaya ang buhay mo sa kapatid mo? Sa pastor mo? Yung ang pera, hindi mo maibigay. Tsaka oras eh. Tapos buhay, napaka-imposible. Ang makapagbibigay lang ng buhay, yung nakapagbigay na ng oras at pera. Oras nga lang, hindi mo maibigay eh. Eksaktong 10 nga lang, pupunta ka rito, laging past 10 pa eh. Yung pera mo nga, pinipilit mo nga iita po, pero gusto mo, maka-discount ka lagi. Gusto mo, nakawin pa eh. May mga akan sa iglesia natin. Yung mga akan na yan, isang araw yan, pagpapapatahin ng Diyos yan. Tandaan nyo. Kasi sa history ng Bible, pinatay si Akan, inalis. Bakit? Cancer cells eh.
Hindi pwedeng manatili dito ang damo. Bubunutin ka, aalisin ka. Pagtapos na yung grasya. Pag may grasya, ibig sabihin, nandito ka pa. Hindi ka pa tinatanggal. Pag tinanggal ka na, tapos na yung grasya. Matthew 15:13 ka na. Dadapot sumagot siya at sinabi, ang bawat halamang hindi itinanim ng aking Ama na nasa kalangitan ay bubunutin. So ang iglesia ang itinayo ng Diyos, may bubunutin dito. Yung hindi itinanim ng Ama. Makikita mo yan sa bunga. Malahininga. Hindi talaga sumusunod. Mahal pa niya kanyang sarili. Mahal pa niya yung pera niya. Mahal pa niya yung oras niya. Di pa siya namamatay sa sarili. Di pa siya bagong nilalang. Luma pa. Kaya, mag-ingat sa sarili. At yan lagi ang inuutos sa ating pag-iingat sa sarili. Sinasabi ng James 1:22, dadapwat maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. So, simple-simple pala eh. Gusto mong dayahin ang sarili mo, huwag ka sumunod. Huwag ka sumunod sa utos ni Kristo. Parang si Lucifer, parang Pariseo. Nagsasalita ng Biblia, ng Word of God, di naman sinusunod yung sinasabi. Kumukontra kay Kristo ang Pariseo. Si Lucifer, nandun pa sa langit, kaya ay binaksak inalis eh. Hindi sila karapat dapat sa langit. Eh yun ay nasa langit na. Di gaano katanga, gaano kahangal si Lucifer. Bagamat napakatalino niya at nasa kanya yung liwanag eh. Full of wisdom, naging tanga. Eh nasa langit ka, kasama mo Diyos, umiwalay ka pa. Tapos tayo rito, papunta pa lang, ayaw mong magpakatatag. Ayaw mong ibigay ang lahat para makapunta ka sa langit. Para bang okay ka na kahit ganyan ang gawin mo, pupunta ka sa langit. Isip mo yun eh. May batayan, Word of God eh. Yung Word of God ang batayan mo, parang sigurado. Matatag kang kumakapit sa Word of God. Sabi ng Romans 8, ito yung mga taong talagang hindi susunod sa Diyos. Romans 8:6-7. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan. Dadapot ang kaisipan ng Espiritu, buhay at kapayapaan. Sapagkat ang kaisipan ng laman, pag-alit laban sa Diyos. Sapagkat hindi napapasaklaw sa kautusan ng Diyos, ni hindi nga maaari. So kung ikaw ay nasa dati pang pagkatao sa laman, hindi ka makakasunod talaga sa Diyos. Pero kung ikaw sumasampalataya na bago kang nilalang, hindi na karnal ang isip mo, spiritual, makakasunod ka sa Diyos. Yung iba nabubuhay pa sa dating pagkatao. Para bang lumalabas na kahit mabuhay ako sa dating pagkatao, ligtas naman ako eh. Sino may sabi sa iyo? Eh hindi nga papasok sa langit yun eh. Sabi sa Matthew 7 eh. Matthew 7:21, 22. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ang papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Kahit sumigaw ka pa ng Panginoon, Panginoon, maghapon at magdamag, katulad ng mga priest of Baal, walang ginawa kundi magsisigaw na, may nangyari ba? Sinunog ba yung offering nila? Tinangko ba ng Diyos? Kahit pa gawin mo kalooban ng Diyos, huwag kang tagapakinig. Huwag kang tagapagsalita, ganapin mo. Pagkatahatulan ka ayon sa ginawa mo, eh nakinig ka lang eh, hindi mo ka naman sumunod eh. Nagsalita ka lang, hindi ka naman sumunod eh. Gusto mo iligtas ka ng Diyos? Marami, o di maraming mga anak ng kaharian na pupunta sa impyerno. Marami ang magsasabi sa akin sa araw na yon, sa last judgment, Panginoon, Panginoon, hindi ba nga nagsipanghula kami? O daming propeta. Sa iyong pangalan at sa pangalan mo, nagpalayas kami ng demonyo? Ba talagang nung panahon na yun, talagang filled siya ng spirit? Magpagaling nga lang ng lagnat, di tayo makapagpagaling eh. Yung pag magpalayas ng demonyo. Pero ito, nagpapalayas pa ha. Propeta pa, nagpapalayas.
At sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming magawang makapangyarihan. Gumawa talaga ang Diyos sa kanila. At kung magkagayon, ipapahayag ko sa kanila, kailanman hindi ko kayo nakikilala. Masuwayin din. Sarili mo, sinusunod mo. Kung kailan mo gustong mag-iikap po, mag-iikap po ka. Kung kailan mo gustong mag-worship, mag-worship ka. Hindi ka nabubuhay sa Espiritu. Ang Espiritu hindi nagagalaw ng kahit ano yun. Dire-diretso yun, spontaneous yun. Hindi siya pumapat lang, hindi siya bumibitaw. Lagi siyang sumusunod. Kaya nga, ang lagi niyong pagsunod eh. Work out your own salvation with fear and trembling. Yung lagi niyong pagsunod, ang katibayan na yun. Na maliligtas ka talaga. At kung magkagayon, ipapahayag ko sa kanila, kailanman hindi ko kayo nakikilala, magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasan. Kristiyano yan, anak ng Diyos yan, ba't pupunta sa impyerno? Tampalasan eh. Many are called, and few are chosen, and fewer are faithful. Gideon 300 lang. Gideon 300 lang. Kung titignan mo sa eksena ng mga nangyari sa buong mundo, sa kasaysayan, alam niyo yung gera sa Texas. Yung di alam mo, kung konti lang yun, meron namatay silang lumalaban. Kung alam niyo yung si Harry Leonidas, yung Spartan 300. 300 lang sila, pero namatay silang lumalaban. Si Gideon 300, yun lang ang tunay na naging alagad. Yun lang ang disiplina, yun lang ang nabago. Tinawag 32,000. Napili 10,000. Umuwi yung 22,000. Doon sa 10,000 na yun, kailangan may faithful doon. Para makita ang faithfulness, papayag ka maging alagad. Gawin nyo silang alagad sa lahat ng magabansa at turuan silang sumunod sa lahat ng aming pinag-uutos. And lo, I will be with you till the end of time. Hindi niya binitiwan yung 300. Yun ang nakalusot eh. Ewan ko dito sa Palatio. Sa Diyos nga, 2 or 3 lang eh. Okay na sa kanya yun. 2 o 3 lang rito, okay na. Hindi kailangan na marami. Ang gusto ng Diyos, yung purong-purong anak niya. Kung hindi ka talaga anak ng Diyos, hindi ka tatagal. Yung tunay na anak ng Diyos lang ang papasok sa langit. Kaya ang gawin mo, maging tunay ka. Patunayan mo sa sarili mo, totoo ka. Ganapin mo. Pumayag ka. Mag-ingat ka. Sabi sa 2 John. John 1:8. Mag-ingat kayo sa inyong sarili. So, tignan mo sarili mo. Pagbulay-bulay ka sa gabi, paghiga mo, paggising mo. Mag-isip ka. Isipin mo yung sarili mo. Work out your own. Checkin mo yung sarili mo. Ako ba'y maliligtas? Ano ba nasusunod ko para matiyak kung ligtas ako? Magnanakaw pa ako. Magsisisi ko. Sabi ng prodigal son, babalik ako sa bahay ng ama ko, magsisisi na ako. Susunod na talaga ako sa ama ko. Welcome, sabi ng ama. You are lost, but now you are found. Welcome. Nagsisi na. Yun ang gusto ng Diyos, yung magpakumbaba tayo sa kanyang kapangyarihan, itataas niya tayo sa takdang araw. Pero ayaw mo eh. Self-righteous ka. Tingin mo, ligtas ka eh, kahit di ka sumusunod. Hindi ganun ang word of God eh. Pinag-iingat eh. Upang huwag niyong iwala ang bagay na amin pinagpagalan. Sino magwawala? Ikaw. Huwag niyong iwala eh. Sino magwawala? Di ikaw. Paano pa yung winala? Ayaw mo sumunod. Ayaw mo maging faithful. Okay lang sa'yo yung malahininga. Isusuka nga eh. Hindi nga papayag sa langit na may malahininga eh. Pwede puti, pwede itim. Hindi. Kung itim ka na, itim. Kung puti ka, puti. Parang sabong to. Kung hindi meron, wala. Kung hindi, yes, no. Kung hindi langit, di impyerno. Mamili ka, kamatayan o buhay, pagpapala o sumpa. Wala dito yung malahininga. Sabi sa kay James, tama kay James 5:12. Rather say yes, yes, no, no. Ang higit pa rito sa demonyo. Kung totoo kang Kristiyano, yes, di patunayan mo. Kung hindi naman, di bumitaw ka na. Ano ginagawa mo sa iglesia? Sabi ni Cristo, putulin na yan, nakakasikip eh. Ano gagawin yan dito? Si Akan yan eh. Ano gagawin yan? Kung pagsabihan ni Cristo mga Pariseo, kayo mga lahi ng ulupong. Sino nagsabi sa inyo makakaligtas kayo sa apoy ng impyerno? Gumawa kayo
nang mayroong pagsisisi talagang bunga ng pagsisisi, kabanalan. Maging tunay kayo, hindi tagapagsalita o tagapakinig. Ang Pariseo, tagapakinig, tagapagsalita. Ang ibig sabihin ng Pariseo, Parsis, the separatists. Humiwalay sila sa Diyos. Kaya sila Pariseo. Ang gusto nila, yung nakikita ng taong banal sila, moral. Bigay ng bigay sa mga tao, tumutulong, matulungin. Pero pagdating sa Diyos, tumutulong ka sa tao, tapos di ka nag-iika po. Magnanakaw ka, tapos tumutulong. Parang si Robin Hood. Ang gusto ni Robin Hood, tulungan yung mga mahihirap, pero nagnanakaw siya sa mayaman. Justified ba yun? Nagnakaw ka, tapos magbibigay ka? Pwede ba yung galing sa nakaw, bibigay mo? Yun si Robin Hood. Ano siya eh? Hero siya ng mga mahihirap. Moralista. Tingin sa kanya, mabuti. Masama ka eh. Magnanakaw ka eh. Kaya nga sa pagboto natin, tignan nyo, sino yung magnanakaw? Sino yung mayroong kagandahan loob sa mahirap? Sino yung gustong tumulong sa mahirap? Yun ang iboto mo. Ewan ko kung may maiboto ko. Sabi ko nga eh, kung meron akong gustong iboto at buhay pa si Andres Bonifacio o kaya si Antonio Luna, yung pinapatay ni Emilio Aguinaldo, gusto ko. Walang muwang yun eh, yung mga inosente pinatay. Gusto ko yung mga inosente pinapatay eh. Kasi inosente rin ako, madalas akong patayin eh. Nakaka-relay ako sa mga ganun eh. Yung pinapatay ka, wala kang kasalanan. Kawawa naman, si Bonifacio. Walang ginawa kung hindi iligtas ang inang bayan. Namatay siya para sa inang bayan. Dahil lang sa nakakuha ng otoridad, gagawa ng mga Adonijah style. Self-anointing. Kaya baksak yung unang republika ng Pilipinas eh. Bakit? Lahat ng mga members niya eh. Puro mga collaborators, si Pedro Paterno, si Felipe Buencamino, puro kampiyan sa Hapon, kampiyan sa Amerikano, kampi sa Kastila. Malahilingan lahat yan eh. Paano tatayo yun? Yun lang mga may prinsipyo tao. Mamamatay talaga sila sa prinsipyo. Si Antonio Luna, premeditated murder din ang ginawa dyan. Si Bonifacio, matindi. Sabi ko kay Peter, i-download mo nga yung Heli ng Hapis. Gusto ko mapanood yung istorya kung isiningit nilang na-rape si Gregorio Deso. Na-rape yun eh. Ni-rape, pero hindi mo mababasa sa history. Hindi tinulungan ni Emilio Aguinaldo. Payag lang siya, pero sa Helen ng Hapis, baka nandun yun. Gusto ko mapanood yung Obermeister nung na yun eh. Yung ipinalabas yata yan sa Germany. Sa Berlin yata, ang bida dyan si Paulo. Sino ba yun? Yung bakla ba yun? Yung bida na yun, at saka si John Lloyd. Yung dalawa na yun, Helen ng Hapis. Yun ang gusto ko. Hanga kasi ko doon sa mga may prinsipyo, yung mamamatay siya doon sa pinaglalaban niyang prinsipyo. Kahit sabihin mo pang pag-ibig sa inang bayan yon, may prinsipyo naman yun. Ganon din ang pag-ibig sa Diyos eh. Hanga ako doon sa mga umiibig sa Diyos talaga. Yung hindi niya na mahal ang sarili niya. Katulad ni na Elijah, ni na Moses, ni Abraham. Yan ang gusto kong makasama sa langit, yung mga taong may prinsipyo. Pero yung mga tao, Kristiyano ka, hindi ka sumusunod. Ayaw kita kasama. Ang gusto kong kasama, yung totoo lang. Gusto ko totoo lang eh. Ang gusto ng Diyos totoo, kaya nga jealous God eh. Ayaw niya nang hindi totoo eh. Siya lang ang may kapangyarihang magselos. Pag minahal mo ang Diyos, buong buo. Pag mamahal ka ng iba, ayaw ko sa iyo. Nagseselos ako. Pero wala tayong karapatang magselos. Love is not jealous. Ang ibig sabihin ng selos kasi doon ng Diyos, yung utos niya na love God above all. Love me with all your mind, with all your heart, with all your soul. Ako ang pinaka, my only one. Yun ang gusto ng Diyos eh. My only one. Only. Hindi number one. Kasi kung number one, may number two, number three, number four. Kung my only one, walang number two. My only one. I'm a jealous God. Yun ang gusto ng Diyos eh. So, patunayan mo sa sarili mo, totoo ka. May panahon pa eh. Hindi pa nagra-rapture eh. Pwede ka pa magsisi. Madali lang naman eh. Baguhin mo isip mo. Baguhin mo isip mo, mag-ingat ka sa sarili mo. 2 Timothy 2:12. Kung kayo'y magtiis, o payag ka na magtiis, huwag mong pakilusin ang sarili mo, huwag kang magnakaw. Maging masipag ka sa pagsamba, maging mananamba ka.
Kasi pag mananamba ka na, didinggin ang panalangin mo. Pag hindi ka pa mananamba, hindi pa didinggin ang panalangin mo. Babasahin ko sa inyo. Kung tayo'y magtiis, maghahari naman tayong kasama niya. Kung ating ikaila siya, ikakaila naman niya tayo. So maliwanag yun. Magtiis ka talagang sumunod. Pag ikinaila mo siya, ikakaila ka rin niya. Paano ikinakaila? Ayaw mo sumunod sa utos. John 9:31. Kailangan maging mananamba tayo. Ano ba yung ibig sabihin ng mananamba sa sumasamba? Yung sumasamba, sumasamba. Pero yung bang sumasamba, mananamba. O mananambang. Ano ka? Killer ka, mananambang ka, hindi ka mananamba. John 9:31. Pakinggan nyo ha. Nalalaman naming hindi pinapaki ng Diyos ang mga makasalanan. Tayo nung araw, makasalanan. Pero binigyan tayo ng chance na hindi maging makasalanan. Yung makasalanan, dating pagkatao yun eh. Eh bago ka na, hindi ka na makasalanan, inalis na yung pagkamakasalanan mo, yung lumang pagkatao, binago ka na ng Diyos bago. So hindi ka na ngayon makasalanan. Dadapat to ang sino mang tao. So wala dito yung graduate ka, o grade 2 ka, o grade 1 ka, sino man eh. May pinag-aralan ka, wala ka pinag-aralan, bachelor degree ka, o pupo ka, scholar ka, hindi na pinag-uusapan yun eh. Sino mang tao eh, ay maging mananamba sa Diyos, o maging mananamba sa Diyos, ibig sabihin, may transition nagaganap eh, may pagbabago. From faith to faith, from glory to glory, magiging mananamba. Ibig sabihin, lagi kang sumasamba. Mananamba ka nga eh. Eh hindi, mananambang ka eh. Pag may pagkakataon kang patayin ng pastor mo, papatayin mo. Pag may pagkakataon kang patayin ng kapatid mo, papatayin mo. Mananambang ka, hindi ka mananamba. At ginagawa ang kanyang mga kalooban. So kung mananamba ka sa Diyos, may mga kautusan. May ipiniprint siyang Diyos eh. May mga dekreto ng apostol, susundin mo lahat yun. At ginagawa ang kanyang kalooban, so yung naririnig mo, gagawin mo. Siya'y pakikinggan niya, o tsaka ka lang pakikinggan ng Diyos. So kung hindi mo dadaanan ito, mga bagay na ito, na magiging tunay kang born again, mababautismo ka sa Espiritu, sa tubig, dahil mga utos yun eh. Tapos, mananambahan ka na. No worship, no rain eh. Pag hindi ka sumasamba, walang ulan. Hindi ka bibiyayaan ng Diyos ayon sa sarili mong kayon, sa sikap, magkakaroon ka ng biyaya. Hindi ka tulad nung sa Diyos, pag mananamba ka na, idadagdag sa iyo. Iba yung idadagdag sa iyo na ikaw ang nagdadagdag. Kasi yung Garden of Eden eh, nandun ang pagdadagdag, nandun ang supply eh. Kaya nga, ang sumpa ay sa mga nagtatrabaho. Para mawala ang sumpa sa trabaho, ikapot ang dugo mo, may supply ka na uli sa Garden of Eden. Masusuplayan ka na ng Diyos. Pero hanggat hindi ka pa rin sumunod, nakasumpa ka pa rin. Para ka nasa Hagay 1:6. Ang sipag-sipag mo trabaho, pero butas ang bulo. Bakit? Tumatakbo ang bawat isa sa kanyang sariling bahay. Sira ang bahay ng Diyos. Kaya sabi, bring me the tithes of my storehouse. Doon sa aking bahay, dalhin ninyo ang ikap at susuplayan kayo ng Diyos galing na sa Garden of Eden. Pero hindi eh. Ayaw nilang maniwala sa Word of God. Nagpupumilit kang magsumikap sa sarili mo. Nagpupumilit kang magsipag sa sarili mo. Apart from me, you cannot do anything nga eh. John 15 nga eh. John 15:5. Ako ang puno ng ubas. Kayo ang mga sanga. O ikaw ba'y sanga talaga? Nakadikit ka ba talaga sa puno ng ubas ng bilang sanga? Tiyakin mo, paano mo malalamang ikaw'y sanga? Dumadaloy sa iyo iisang dugo, iisang buhay, Espiritu Santo. At ano sinasabi ng Espiritu Santo sa iyo? Nagbibigay ng udyok at pagdanasa, maging lagi kang sumusunod. So ikaw nga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya, siyang magbubunga ng marami. Kasi yung sustansya ng puno, sa sustansya din ng sanga. Yung Espiritu Santo nasa puno, yun ang Espiritu Santo nasa sanga. So, the same.
Yung Word of God na si Kristo nasa atin at yung kapangyarihan ng Word of God na Spirit nasa atin. Sapagkat kung kayo hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Pag humiwalay ka sa Diyos, bumalik ka sa dating pagkatao, nakahiwalay ka na. Kasi ang bago lang ang nakadikit eh. 2 Corinthians 5:17 lang eh. Pag wala ka sa salita ng Diyos, hindi ka kasama ni Kristo. So nakahiwalay ka na sa Diyos. Wala ka na magagawa kaagad. Isang kasalanan lang ang kailangan mo para magkaroon ka ng kasalanan. Hindi kailangan na marami kasi isa lang. Nagkasala ka na. Kaya kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang dating bagay nagsilipas na at narito, sila'y pawang naging bago. So ang sino mang na kay Kristo, sinusunod mo Word of God, ay di bago kang nilalang. Hindi mo sinunod ang Word of God, ay di luma kang nilalang. So, parurusahan ka rin ng Diyos. Sabi sa Joshua 24:20. Kahit ginawang ka ng mabuti. Kasi ang pinili mo, kasamaan eh. Pinapipili ka ng Diyos eh. Mamili ka. Buhay ba o kamatayan? Magpapala ba o sumpa? Ikaw ang mamimili eh. Sa araw na ito eh. Laging today. Today. Kung magra-rapture ngayon, tayo lang ang rapture. Yung wala dito, hindi pwede makasama. Bakit? Hiwalay kay Kristo eh. Wala ka rito eh. Yung ibang nasa abroad, kahit na hiwalay dito, kung nag-iikapot naghahandog naman, hindi kasama. Hindi ka nag-iikapot naghahandog, nasa abroad ka, hindi ka kasama. Yun na ang pinakaugat mo para ma-rapture ka, ikapot handog mo eh. Tapos hindi mo pa rin ginagawa, hindi ka pa rin kasama. Wala ka sa sanga, hindi ka nakakapit. Kung inyong pabayaan ng Panginoon, paano pinababayaan si Kristo? Ayaw mo sumunod sa utos niya, pinabayaan mo siya. At maglingkod sa ibang Diyos, sa sarili mo, Diyos tayo eh. Kaya nga si Lucifer, pinili niya sarili niya, Diyos eh. Siya ang Diyos ng kadiliman. Ayaw niya ng Diyos ng kaliwanagan eh. Ayaw niya sumunod sa Diyos ng kaliwanagan. Kaya hinirang niya sarili niya, Diyos din eh. The Illuminati. Nagkukunwari silang mga angel of light. Pero mga lobong kakain sa iyo. At maglingkod sa ibang Diyos, ay hihiwalay nga siya at gagawa kayo ng kasamaan. At lilipulin kayo pagkatapos na kanyang nagawan kayo ng mabuti. So kahit nagawan ka pa ng Diyos ng mabuti, lilipulin ka pa rin. Bakit? Hindi ka tapat eh. Sabi sa Proverbs, Proverbs 28:20. Ang tapat na tao manananagana sa pagpapala. Ngunit siyang nagmamadali sa pagyaman ay walang pagsalang parurusahan. Meron pa rito sa atin, gusto pa yumaman eh. Paano kang payayamanin? O yayaman ka kapag sumamba ka sa demonyo. Dahil sabi ni demonyo eh, nakikita mo yung kayamanan ng sanlibutan na yan? Ipagkakalogo sa iyo lahat yan, akin na yan eh. Naagaw ko na yan kay Adan eh. Sa akin na yan eh. Sambahin mo muna ako. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kayamanan yan. Hindi nyo napapansin sa Hollywood? Lahat ng mga ano doon, mga singer, banda, talagang connected kay Taning. Nakita nyo naman, nagsusumikat talaga. May sariling eroplano, may sariling bus, may sariling isla. Si Mick Jagger lang eh, nakabili ng isang isla eh. Ang Led Zeppelin, puro may aeroplano. Lahat sila, may mga aeroplano. Kompleto, ang yayaman nila. Grabe. Pero kanino ba sila naglilingkod? Kay Taning. O di ibinigay sa kanila lahat yun. Si Lady Gaga, bumitaw na ngayon eh. Hindi na Illuminati. Wala na siyang kanta ngayon. Hindi nyo napapansin, walang kanta si Lady Gaga. Bumitaw sa Illuminati. Bakit pinatay si Michael Jackson? Bumitaw sa Illuminati. Sabi niya, the system, I am a victim of the system and they are going to kill me. Sabi niya doon sa kapatid niya. Sino ba kapatid niya? Jennifer ba? Si Janet. Sabi nung announcer, in-interview si Janet. Who is going to, you say Michael Jackson shall be killed? Yes, absolutely. Michael Jackson tell me that I shall be killed. And who killed Michael Jackson? Tumahimik siya, hindi siya nagsalita.
Eh pag nagsalita siya ng susunod na dedo eh. The system. May system dito, nag-ahari ang demonyo sa mundo. Lahat ng presidente hawak ng demonyo. Ito at malapit na yung kay Nimrod. Malapit nang yung Torre ng Babel, nabubuo na naman, the New World Order. Yan ang pinigilan ng Diyos noong una yan, si Nimrod. Noong pa may New World Order na, si Nimrod. Gustong magkaroon ng iisa lang na tao, isang grupo lang, hindi hiwa-hiwalay. Nagtayo ng Torre ni Babel, kaya confusion, they are confused. Deceive na deceive lahat yung mga yan, pero hawak ng demonyo lahat yan. Malapit nang itataga one form of religion, one new world order, malapit na, at binubuo yan sa United Nations. Merong ipinasan video sa akin si Manuel eh. Meron daw nagpapatotoo na yung lalaki na binuhay siya ni Jesus Christ. Eh hindi ko pa napapanood, sabi ni Manuel, ano mo rito? Ano ang say mo rito? Sabi ko, kailangan ma-interview natin yan. Makuha natin ang detalye bago tayo humatol. Pupunta tayo doon sa United Nations. Pero simple lang eh. Nabuhay daw na maguli. Simple lang. Pag nabuhay na maguli, hindi pwedeng dumirekta si Kristo ngayon. Dadaan siya sa mga apostol at mga propeta at iglesia. Sabi ng Panginoong Yesus, hinihirang ko kayo, preach the gospel, heal the sick. So, ang gagawa ng pagbubuhay na muli o pagpapagaling, yung isinugo ni Kristo. So, hindi ko pa napapanood, so hindi ko masasabi. Yun lang ang nasa Word of God. May gagamitin siya. Hindi pwedeng direktang binuhay ka ni Kristo, pupunta sa... Hindi na, tapos na yun. Nasa Hebrews 1 na nga eh. Nung araw, ginamit ng Diyos mga patriarka, mga anghel. Pero sa huling panahon, si Kristo na ang last revelation. At sa panahon ni John the Baptist, siya na yung huling propeta. So wala na rin lalabas na propeta sa mundo. Ang prophet na lang nasa iglesia. So ang gagamitin na lang ng Diyos para magpagaling ang iglesia. So kung hindi gumamit ng tao yan, bogus yan. It's a hoax. Yan yung mga saying lines and wonder or either hindi ko napapanood, hindi naman na-interview, maaaring pinagaling talaga ng Diyos para mabuhay siya. Pero hindi si Kristo yun. Maaaring angels yun. Anghel yung nakita niya, hindi si Kristo. Si Kristo ay walang ginawa kundi maghain sa langit ng mga petition, ng mga prayer natin. Mag-aaksaya ng panahon sa Kanya, pinababa na nga mga apostol. May apostol na nga't mga propete. Gumagamit na nga siya ng mga witness eh. You shall be my witness unto Judea and to all the world. So yun na yung gagamit na ang Diyos ng tao para magpagalingan may sakit, bumuhay ng patay. Hindi yung ganyan magsasabi na si Kristo binuhay ako maguli. Hindi na didirekta si Kristo. Nung pangalang, hindi na dumirekta. Dumaan na sa apostol. Ngayon pa, Hebrews 1. Basahin natin. Ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. At nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak. So si Kristo na ang last revelation ng Diyos. So kung ano yung inireveal ni Kristo, yun. Huwag ka na magdadagdag doon o magbabawas pa. Ang sabi ni Kristo, pinahahayo ko kayo. Matthew 28:19. Ito na yung sinasabi. So kikilo si Kristo sa pamamagitan ng mga isinugo, sa mga alagad niya. Hindi na siya direktang bababa para bumuhay pa ng patay. Hindi na. O kaya merong propetang lalabas pa, magpo-prophecy ng iba. Wala na, tapos na. Ito sabi niya sa mga apostol. Dahil dito, magsiyaon nga kayo. Gawin niyong mga alagad ang lahat ng mga bansa. Na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo, na ituro nyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo, at narito ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Kanino sumasa kanila si Kristo? Sa mga isinugo, sa mga apostol at mga alagad. Yung ba'y apostol ba yun? Kung nakita niya si Kristo, dapat hinirang siyang apostol. Nakita niya eh. So, maaaring nung mabuhay siyang maguli, sabi, nabuhay na maguli, nagpapatotoo sa United Nations. Ang United Nations, yan ang Torre ni Babel. Diyan binububo ang New World Order. Lahat ng presidente nandyan eh.
At malapit nang bubuuin yan eh. Sabi sa Revelation 16:14, lahat ng presidente hawak ng demonyo. Buong United Nations hawak ng demonyo. Sapagkat sila'y mga espiritu ng mga demonyo na nagsisigawa ng mga tanda na pinaroroonan nila ang mga hari sa buong sanlibutan. Sino pinaroroonan ng mga demonyo ni Satanas? Ang lahat ng mga hari sa sanlibutan. Nasa sanlibutan tayo. Sino ba yung hari? Presidente. Saan ba nagtitipon ng United Nations? Kaya nga United eh. Nimrod still eh. Torre ni Babel. The New World Order. Kung kilala nyo si David Rockefeller, sabi ni David Rockefeller, we only need one major crisis and the whole world will agree and accept the New World Order. Isang crisis lang talaga maganap dito. Tatanggapin na ng mundo yung New World Order. Ayan tapos na lahat eh. Nandyan na yung RIS, nandyan na yung World Bank, nandyan na yung lahat-lahat na buo na eh. Ang hinihintay na lang, rapture. Pagkatapos ng rapture, darating na si Kristo, kukunin ng iglesia. Ngayon, inihahanda ang pagbaba ng Antichrist. United Nations, united yan eh. Nagpapatotoo sa mga Muslim. Maniniwala ang Muslim, ang Kristiyano, na si Kristo talaga tagapagligtas. Kasi pinahahayag nila si Kristo eh. Si Kristo ang magsosolve ng problema. Kaya sabihin ng mundo, there is world peace. Pag sinasabi ng tao, payapa-payapa, at saka dadating ang kapahamakan. Malapit na mabuo nila yung world peace. Buo na. Ang United Nations, tatakbo na yan. Pamumunuan yan. Meron 13 families. Yung capstone ng All-Seeing Eye, 13 families yung nandun na humahawak ng buong mundo. Mga trilyonaryo lahat yun. Usually, kasama dyan lahat. Lahat ng ubod ng yayaman, sina Carnegie, mga Rockefeller, sina Morgan, lahat. Rothschild House, lahat yan. 13 yung umahawak. At ang namumuno sa kanila, yung all-seeing ay si Satanas. Down yan, pababa na yan. So malapit na yan, napakalapit na yan. Kaya nga inihahanda na tayo mga kapatid eh. Basahin muna natin yung yung Matthew 7:16-23. Sa kanilang mga bunga, inyong makikilala sila. Nakakaputi baga ng mga ubas sa mga tinikan o igo sa mga dawagan. Gayon din naman ang bawat mabuting punong kahoy ay nagbubunga ng mabuti. Dadagwat ang masamang punong kahoy ay nagbubunga ng masama. Hindi maaari na ang mabuting punong kahoy ay magbunga ng masama at ang masamang punong kahoy magbunga ng mabuti. Bawat punong kahoy na hindi nagbubunga ng mabuti, pinuputol at inihahagi sa apoy. Sabi ng binata, Guru, mabuting guro, ba't mo ko tinatawag na mabuti? Isa lang ang mabuti, ang Diyos. So, ang Word of God lang ang mabuti. Sinusunod ba niya ang Word of God? O, di mabuti. Pag hindi niya sinunod ang Word of God, masama ka. So, isa lang na Word of God, hindi mo sundin, masama ka na nung oras na yun. Nahiwalay ka na agad sa Espiritu. Hindi pwede sumama ang Espiritu sa kasamaan. Kaya nga, binigyan tayo ng grasya ng Diyos eh. 1 Corinthians 15:10. Yun ang grasya. Dadapot sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ako nga. At ang kanyang biyaya na ibinigay sa akin, hindi nawawala ng kabuluhan. Bagkus ako'y malabis na nagpagal kaysa kanilang lahat. Bagamat hindi ako, kundi ang biyaya ng Diyos na sumasa akin. So kapag ikaw nakakapagpagal, o nagiging talagang enthusiastic ka, gustong-gusto mo sumunod sa Diyos, hindi ikaw yon. Espiritu Santo yun. Nabibigyan ka ng talagang labis na pagsunod. Pag ayaw mo sumunod, back up ka ni Satan. Si Satan ang bumaback up sa iyo. Kasi ang pagsunod at ang paggawa nagagaling sa Diyos, ayaw mo sumunod. Di ba yun ang ginawa ni Lucifer? Ayaw sumunod. Matigas ang ulo. So back up. Kailangan magkaroon ka ng ng meditation eh. Meron dito nakasulat sa Psalm 4:4.
Kayo'y magsipanginig at huwag magkasala. Magbulay-bulay kayo ng inyong puso sa inyong higaan at kayo'y magsitahimik. So sabi ng Diyos, tumahimik ka. Minsan, pag nahiga ka sa kama mo, tumahimik ka. Tapos magbulay-bulay ka. Tignan mo sarili mo, chikin mo. Magkaroon ka ng i-appraise mo sarili mo. Isa-isahin mo. Nagkakaroon ka ba ng soul searching? Sinecheck mo ba sarili mo? Baka mamaya akala mo nakatayo ka, nakabuwal ka pala. Ang akala mo, maliligtas ka, hindi ka pala maliligtas. Bakit? Hindi mo sinusunod ang Ebanghelyo, nakapangyarihan ng Diyos na makapagligtas. Hindi ka nananatili sa Word of God. Tapos paano ka maliligtas? So, kailangan mo magbulay. At para pagpalain ka naman, sabi sa Joshua 1:8, pag naman nagbulay ka at naintindihan mo, gawin mo para sumagana buhay mo. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa inyong bibig, kundi inyong pagbulayin araw at gabi, upang inyong masunod na gawin ang ayon sa lahat ng nakasulat dito, sapagkat kung magkagayon, pagiginhawahin mo ang iyong lakad, at kung magkagayon, magtatamo ka ng mabuting kawakasan. So kung matalino ka, marunong ka, naintindihan mo, lagi kang susunod. Alam niyo ba si Solomon ay ang pinakamatalinong tao at pinakamayaman? Ang dami niyang achievement, ang dami niyang success. Pero sabi niya, lahat ng ito walang kabuluhan. Iisa lang ang importante. Matakot sa Diyos at gawin ang lahat ng kalooban. Ito ang buong katungkulan ng tao. Basahin ko sa inyo na lahat ng bagay walang kabuluhan. Kahit successful ka pa, masaya ka, tuwa-tuwa ka sa buhay mo, walang kabuluhan lahat. Kahangalan lang lahat. Iisa lang ang importante, yung maliligtas sa kaluluwa mo. Ecclesiastes 2, basahin ko sa inyo, ha? Sinasabi ko sa aking puso, pumarito ka ngayon, susubukin kitang may kasayahan, kaya't magsawa ka sa kalayawan. Nangyari ito kay Solomon, 1,000. Biruin nyo, 1,000 ang asawa nito. 300 yung kabit, 700 yung legal na asawa. Pero sabi niya, sa 1,000, wala akong natagpuan kahit isang babaeng uliran. Wala. Sino makakatagpo ng mabuting asawa? Kaya sabi, bahay at kayamanan nanggagaling sa magulang, pero mabuting asawa galing sa Diyos. At sabi ni Solomon, kapag ikaw masama, madadali ka ng mga babaeng ito. Pero pag mabuti, hindi madadali. Kilala niyo si Joseph, yung anak ni Jacob. Kung kilala niyo yung yung sa Egypt, ano ba pangalan nun? Yun na? Inano siya, sinisidyos siya. Pero naipakulong pa rin siya. Pero hindi siya pumayag masidyos ng babae. Eh si Solomon hindi, nasidyos. Kaya sinasabi niya yun eh. Pero basahin muna natin itong walang kabuluhan. Aking sinasabi tungkol sa tawa, ito'y ulol. Pero mo kung ikaw pala masayang-masaya, tawa ng tao, ulul pa, sabi. At sa kasiyahan, anong ginagawa nito? Yung kasiyahan na yan ng tao, yung karnal na kasiyahan mo, matawa ka ng tawa, masaya ka, ulul daw yun, wala daw yun. Aking siniyasan sa aking puso na kung paanong masasayahan ang aking katawan. Sa pamamagitan ng alak, naglasing pa ng naglasing. Pinapatnubayan pa ng karunungan ng aking puso kung paano hahawak sa kamangmangan. Hanggang sa aking makita kung ano ang mabuti sa mga anak ng mga tao na marapat nilang gawin sa silong ng langit sa lahat ng kaarawan ng kanilang buhay. Gumawa ako sa ganang akin ng malaking gawa. Nagtayo ako sa ganang akin ng mga bahay. Nagtanim ako sa ganang akin ng mga ubasan. Gumawa ako sa ganang akin ng mga halamanan at mga liwasan. At aking tinamnan ang mga sari-saring puno ng kahoy na nagkakabunga. Gumawa ako sa ganang akin ng tipunan ng tubig upang dumilig ng gubat ng pagtatamnan ng mga punong kahoy. Ako'y bumili ng mga aliping lalaki at babae. Nagkaroon ako ng mga aliping ipinanganak sa aking bahay. Nagkaroon din naman ako ng mga malaking pag-aari ng mga bakahan ng mga kawan. Nang higit pa sa lahat ng nauna sa akin sa Jerusalem. Nag-ipon din ako sa ganang akin ng pilak at ginto at ng tanging kayamanan ng mga hari. Nagtangkilik ako sa akin ng lalaking mga awit, mga babae, mga awit, mga kalayawan ng mga anak ng mga sari-saring instrumento ng musiko, siya'y totoong marami.
gayo'y naging dakila ako at lumago ako ng higit kaysa lahat ng nauna sa akin sa Jerusalem. At anumang minasa ng aking mata, hindi ko ipinagdait. Hindi ko pinigil ang aking puso sa anumang kagalakan, sapagkat nagagalak ang aking puso. Nang magkagayon, minasdan ko ang lahat ng aking mga gawa na ginawa ng aking kamay, at ang gawain na aking pinagsikapang gawin, narito, lahat ay walang kabuluhan. Biruhin mo yun? Successful talaga, no? Biruhin mo, nanganak pa yung andun yung mga katulong niya. Grabe yung instrumento niya, orkestra. Napakarami. Meron pa siya mga alipin, ang dami-dami. May ginto pa siya, may bilang pa siya. Lahat na yata ng masasabi natin kasiyahan ng puso, nangyari na kay Solomon. Tapos ang conclusion niya, lahat walang kabuluhan. O ano, may kabuluhan? 12:13. Ito ang wakas ng bagay. So sa lahat ng experience ni Solomon, kasi kaya niya na isulat ito, true experience to eh. Nangyari sa lahat sa kanya to. Napakarunong na tao, napakayaman. Ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Siya nag-apostasy dahil sa mga babae. Kaya doon sa Ecclesiastes 7:26 may sinabi siya, at nakasumpong ako ng bagay na lalong mapait kaysa kamatayan. Sa makatwid bagay ang babae na ang puso ay mga silot, mga bitag. At ang kanyang mga kamay ay gaya ng mga panali. Mga kamay na gaya ng panali, ang nalulugod sa Diyos, tatakas sa kanya. Kaya nga si Joseph nakatakas doon sa asawa ng Pero eh. Kalimutan ko pa nga. Neferteri. Si Neferteri, yung asawa ng hari. Nakatakas siya pero ginawa ng paraan. Kunwari, nire-rape, nakulong. Hindi nila alam, plano ng Diyos lahat yun. Ngunit ang makasalanan, makukuha niya. Nakuha si Solomon ng mga babaeng niyan. Kaya sabi niya, pag nasa Diyos talaga, hindi makukuha eh. Pero pag makasalanan, kuha. Alam mo, nakuha si Solomon. Nag-apostasy siya eh. Nagtayo siya ng mga astarot. Matataas na altar para pagsamba sa mga Diyos-Diyosan ng mga babae niya. So yun ang pinapakita sa atin mga kapatid. Makamit mo man ang buong sanlibutan, ikaw man ang pinakamatalino, pero kaluluwa mo pupunta sa impyerno. What's the use? Useless lahat eh. Napakalapit na ng araw. Buong-buo na United Nations, isang beses na lang, pagkatapos ng rapture, labas lahat. Labas ang Antikristo, labas ang false prophet, buo na New World Order. Amen?